Yan nga lang, wala lang talagang sumbungan o wag lang talagang ipapaalam. Sabi ni Troy Bello ulit, may kilala ako, INC, sumasalisi sa karenderya para sa diniguan. Tuloy, ibaba ang presyo ng isang stick ng Betamax. Betamax, yung yung inihaw, nadugo pa din. Putragis talaga kayo, oh. Iba ho ang ng Pilipino, mga kababayan, lalo na po ngayon, no? Naanuhan na, meron ng advance na AI po. Meron ng advance na AI, talagang lalong yung mga mapang-asyar nating mga kapwa Pilipino talagang lalong tumitindi ang pang-aasyar. Ulitin ko, yang mga ipinakita ho natin ay pawang mga in-AI lang po ng mga kapwa natin Pilipino na siguro po ay hindi nagustuhan, mga kababayan, iyong dulot nung kanilang pagrarally doon sa EDSA, mga bossing. Ngayon, bukod sa mga naperwisyo, mga boss Chipamo, sir, pakinggan naman po natin, no? Pakinggan naman po natin, mga kababayan, yung mga side ng INC, no, na mga nagrally po. Ito, mga bossing. Sa panawagan ng ayan, no? Ito po, mga kababayan, para patas tayo, pantay tayo, marinig din po natin yung kanilang panawagan at kung ano po yung pinaglalaban nila. Bagay, alam na natin kung ano pinaglalaban talaga. Yung talagang si Marcoleta ay wag makulong. At narinig ko nga siya kaiba sa kanila, hindi aalis hanggat hindi bumababa si Pangulong Bongbong Marcos at hindi binabawi o babawiin yung kaso ni Marcoleta. dahil sa panawagan ng pamahala. Ano po kami? Hindi kami aalis. Talagang pamahalaan pala, yung namamahala pala talaga ng INC, yung nanawagan sa kanila. Ano po? Pero kumakalat din po yung video, no? Ni ano pangalan ni Brother Eli Soriano. Kumakalat din yung video. Pinakinggan ko, mga kababayan, para lubos kong maunawaan. Sabi ni Brother Eli Soriano, ano po, ang pagboto, although hindi naman po ito sa panawagan, sa pagboto naman po, ang pagboto ay hindi dapat naaayon sa konsensya nung namamahala. Sabi ni Brother Eli, ang pagboto ay hindi dapat naaayon sa konsensya ng namamahala. Dahil ang pagboto daw po ay sagrado desisyon ng bawat isang tao, bawat individual, at yun ay karapatan niya. At hindi naman daw dapat naaayon sa kung ano yung sinabi nung namamahala. Pero ako, tingin ko, mga kababayan, di ba alam naman natin, black voting, yung Iglesia ni Cristo. Tingin ko meron pa din po kahit papaano na mga sumusuway na pasensya na po, no? Siguro sa isip-isip na lang nila sinasabi yan. Pasensya na po, hindi po ako susunod doon sa ini-endorso ninyo. Na mga politiko. Meron pa din pong mga ganyan yan, di ba? Tuloy natin. Pero sa kanila, talagang pag sinabi nung namamahala, pupunta talaga sila, no? Yes. At para sa Pilipino, hindi lang dahil Ay, uulitin ko po, madam. Kagaya nung sinabi ko, hindi po lahat ng Pilipino ay babak-upan si Rodante Marcoleta. Dahil majority po ng ating mga kababayan, matalino, alam kung ano yung mga pangyayari at narinig na din po, for sure, yung pag-amin ni Rodante Marcoleta na siya ay kumolekta at nakatanggap ng 75 million na regalo, no? Sa panahon na hindi pa eleksyon. sumusunod kami. Kung hindi dahil sa Pilipino, dahil sa Pilipinas. Sana mamulat ang lahat. Ma'am, hindi ko lang alam kung narinig po ninyo yung sinabi ni Rodante Marcoleta na there is no such as West Philippine Sea, na majority ng ating mga kababayan, mga Pilipino, tayo kasama po, no? Na tumututol at ipinaglalaban yung West Philippine Sea, na atin po iyon at tayo ang may karapatan doon. Di ba, Mami Startok at Minerva Mimba? Hindi ko alam kung narinig ninyo yung sinabi ni Rodante Marcoleta
na there is no such as West Philippine Sea. Hindi ko din po alam kung narinig ninyo yung sinabi ni Rodante Marcoleta na i-give up yung KIG. Di ho ba mga kababayan? Kasi para po sa akin, yung dalawang sinabi po ni Rodante Marcoleta, hindi po maka-Pilipino yun. No? I-komento nyo nga dyan kung makaanong bansa yung mga pahayag na sinabi ni Rodante Marcoleta. Tapos nung medyo napansin niya, nagagalit ang sambayan ng Pilipino sa kanya, pagkagising siguro, na alimpungatan, nakita yun sa cellphone, naku, gagalit sa akin Pilipino bakit kaya? Dahil doon sa sinabi ko, there is no such as West Philippine Sea. Kinabukasan, bumalikwas, bumawi. Biglang ang sabi, pangalan lang naman daw ang ibig niyang sabihin. Kagaya nung i-give up, yung KIG, Kalayaan Island Group. Di po ba? Madami din po ang nagmakdol, na inis, na buwiset, na Pilipino sa sinabi ni Marcoleta na iyon na i-give up yung Kalayaan Island Group. Biruin nyo naman po mga kababayan, ha? May mayor, may vice mayor, may barangay tanod, may barangay kapitan, itinataas yung bandila natin doon sa Kalayaan Island Group, no? Kinakanta ang lupang hinirang doon sa Kalayaan Island Group, mga kababayan. Tapos maririnig mo, no? Kay Rodante Marcoleta, i-give up ang KIG. Ano, ikaw ho, mga bossing, ano po ang mararamdaman mo kung ikaw ay isa sa nakatira doon sa Kalayaan Island Group? Nakita ko nga ho, mga kababayan yung mga mahal nating mga kababayan na nakatira doon sa KIG, sa Kalayaan Island Group. Nagagalit to parang gusto sabihin kay Marcoleta, wag ka pupunta dito wag mo kami madaan-daanan dito sa Kalayaan Island Group. Kasi parang piruin mo, itinataas yung bandila ng Pilipinas. At pagkatapos maririnig mo kay Marcoleta, i-give up na sila. Ibigay na sa China. Anak ng putik naman yun. Tapos sasabihin ni Madam, yung ipinaglalaban nila doon ay para sa Pilipinas. Na yung ipinaglalaban nila, parang ang dali-dali lang pong sabihin na i-give up o walang West Philippine Sea. Kaya po, Madam, no? Madami pong hindi sumusuporta kay Marcoleta. Siguro, nakatatak sa isip nila yung mga binanggit, mga binigkas ni Marcoleta. Although, sinabi ni Marcoleta na in-splice lang naman daw po yung video niya o yung sinabi niya doon sa Kalayaan Island Group na i-give up. Kaya lang mga bossing, pati po yung mga mamamahayag, pati po sila Katunying ho, mga kababayan. Naalala nyo, si Katunying, pati po sila Katunying, mga boss chief Amoser, doon sa kanilang programa, sinabi